Usapin ng sikmura naman tayo, Congressman Busita. Nitong Lunes, nagdeklara po ang pamahalaan ng food security emergency. Ewan ko sa inyong palagay, ito bang solusyon para humatuldukan natin yung pagsasamantala ng yung mga profiteers, no? Dito, lalo na sa presyo ng bigas, Congressman. Alam mo, Sir Joel, siguro maaring yung iba hindi sasangayon sa akin. Opo. Pero kapag pinag-uusapan po ang food security, parang dapat po balikan muna yung Department of Agriculture. Okay. Bakit po? Kasi po sa kasalukuyan, ang structure po ng Department of Agriculture hanggang regional level lang. Mm-hmm. Yung from provincial level, Agriculture Office, ang boss po niya is Governor. Okay. Sa city and municipal po, Mayor. Mayor. Ay alam nyo po, bilang retired police, napakahalaga po ng structure eh. Ano pong nakikita natin doon? Sa isang salita, with all due respect, hindi naman natin sinasabi na yung mga governors responsable or mayor. Opo. Ang tinitingnan lang po natin dito, yung structure wherein may mga programa ang Department of Agriculture, pero sa present setup, mahirap makarating sa laylayan eh. Ano po ang pino-point out ko dyan? Ang parents ko po ay magsasaka, pero walang sariling lupa eh. Sorry, Opo. At mata lang walang putik. Sa kasalukuyan po, ang dinadaing ng mga magsasaka, una, mahal ang labor. Mahal na nga, parang sasambahin mo pa at makikiusap ka sa manggagawa o sa mag-araro o gagamit ng kalabaw or yung hand tractor. Samantalang, kung maganda po ang structure, matitiyak na maibababa ng pamahalaan yung suporta sa farmers. Ano po yon? Yung tractor, malaking tulong po yon. Kasi po, ang pinag-uusapan ng kapasidad ng tractor is hectare per day. Samantalang kung kalabaw or hand tractor, mababa na ang accomplishment daily, mahal pa ang labor. Second, yung seeds. Mahal po yan. And yung fertilizers. And yung pag-harvest, babayad mo rin yan. Overall, ang laki ng gastos ng farmers. Pero yung suporta ng pamahalaan, hindi maabot talaga, hindi makaabot eh. So anong resulta? Maraming lupa tayo na nakatiwangwang, nasasayang lamang. At hindi naman po maitatanggi diyan yung usapang politika. Pagka malakas ka, okay ka. Kung hindi, sorry ka. Meron nga po akong nabalitaan na merong isang malaki ang kanyang rice land. Ang laki ng natatanggap niyang suportang seeds and fertilizers, nakakapagbenta pa siya. Tapos yung maliliit na magsasaka, nakanganga. So, ang nakikita po natin dyan, maisaayos yung structure ng Department of Agriculture para yung magandang programa ng pamahalaan makaabot sa laylayan sa mga farmers. So, ang ibig mong sabihin, Congressman, yung RCEP kasi ang sinasabi nyo, yung mga suporte, farm inputs, pati yung mga tawag dito, makinarya. Yes po. At sa ilalim ng rice tarification yan, meron ka tayong 10 billion na allocation para dyan. So, bigo yun. Pwede ba nating baguhin Kasi po yun? Yes, Sir Melo. Kasi nga, kung masusuportahan natin ang mga farmers, liliit ang gastusin, lalaki ang production. At mamamaximize po yung utilization ng ating mga lupain. Pero hindi ba kapos pa rin yung tulong, Congressman? Ay ano po Bukod sa kulang sa struktura, hindi umaabot sa dulo. Pero yung halaga ng tulong, kapos ba o sapat na para sa inyo? ay sabihin po natin sabog-sabog eh. No? Hindi maganda yung nakikita natin sistema eh. Ang tinitingnan po natin yung as a whole eh. Samantalang kung maibababa po ng pamahalaan ang suporta sa ating mga farmers hanggang sa laylayan, mamamaximize eh. Liliit ang kanilang gastos, lalaki ang production. Siyempre, kasunod yan, bababa ang presyo ng bilihin sa palengke. And doon na natin makikita po yung tinatawag nating food security. Kasi po talagang this time, sorry again kung mali ako, pero ang nakikita ko po, pag pinag-usapan natin ang food security this time,
parang mahirap paniwalaan at mahirap ma-attain. May legislative solution ka ba rito? Yung po ay isa sa pangunahing bibigyan po natin ng attention. Ayan, okay. Dito naman tayo sa issue ng kuryente, Congressman Busita, sir. Isa po sa problema ng pamilyang Pilipino, pinangungutang pangbayad sa kuryente kada buwan. Masyadong mahal ang kuryente sa Pilipinas. Pasakit din po yan sa negosyo. Ano nakikita niyo pwedeng gawin sa pamamagitan ng pagsasabatas para at least makalahati man lang natin o matapyasan ang bayad sa kuryente? Dito po sa ano po ng kuryente, ano po, bagamat ayaw kong mga has na ako'y napakagaling. Hindi naman tayo pretender, ano po, kasi unang-una dyan, maraming magagaling na senador na nanungkulan at marami pang kandidatong magagaling na senador. Ay ayaw ko namang makipagpasikatan sa kanila, ano po. At maraming nang naghangad para pababain itong kuryente, ano po. Ang isang nakikita po natin dyan para mapababa ang kuryente, titingnan muna po natin yun dito sa tag dito, wala ako doon na. Kaya nyo yan. Kaya niya, sir. Relax. Yung sa kuryente kasi, una muna, yung sa... Transmission ba? Ano ba? Hindi. Yun muna sa... Generation? Distribution. Sa generation muna. Generation. Planta ng kuryente. Yan, Okay. planta ng kuryente. Ano po. At sa planta ng kuryente, gumagamit kasi ng ano dyan petrolyo, ng oil. Ano po. Na kaya dapat mapababa yan Siyempre po, pagka yung petrolyo or yung oil ay mapababa, automatically, yung generation or production ng kuryente, bababa. It mahal ang follows. kuryente, mahal ang petrolyo. petrolyo sa ano? Oo. sa Yun world nga po, market yun eh. nga po. Kaya po, kung papansinin po ninyo yung Malampaya sa Palawan, Oo. ano po, na kung saan napapakinabangan po yung gas na mayroon tayong sariling production. And base po sa research, around 20% sa Luzon ay nasusuportahan po nito. So definitely, kung titingnan po natin, kung nasusuportahan po ng gas natin, ano po, sa exploration, yung production ng kuryente, practically, mababa talaga. Dahil may sarili kang panggatong Ano po, kasi ang pag-produce naman ng kuryente, ginagamitan po ng panggatong. Oil, petrolyo, or coal. Oh. Opo. So pag yun ay napababa mo, definitely bababa ang presyo ng kuryente. Nagtatanong ko sa inyo, yung sa petrolyo, ano ba ang panukala nyo dyan para mapababa natin ang presyo ng petrolyo? Kasi marami apektado niyan. Inflationary nga daw po yan Basta tumaas yan, lahat kasunod na. Kung Ano tama. po, Tamay-tamay ayaw ko na. pong, yes po, ayaw ko pong mag-pretend na magaling ako at patungkol po dyan, yan po ay alam nyo naman na subuko ng aking sarili pagdating sa investigation. Ano po, riripasuin po natin, susuruin natin yan kung paano po mapapababa. Ay, may investigation. Baka may mga oil smuggler pa na madadali Meron, di ba, rito. sa Batangas? Oo. At smuggling. diretsahan po tayo. Talagang ang isang nagpapahirap po sa atin ay ang korupsyon. Pero kung sakali pong umabot kayo sa Senado, Congressman, may magpanukalo, ikaw mismo tutulak mo ba na kaltasan ang buwis sa petrolyo para mabilis ang pagtanggal o pagbawas po ng singil dito? 13 pesos daw kaagad ang kaltas doon. Alam niyo kada po, litro. may mga ganyang opinion, ano po. Pero ayaw kong mangahas na tama ba o mali nga ba. Mahilig po kasi ako sa pag-aaral Hindi pwedeng mangahas ka na tama, mali ka pala, tapos babawiin mo, mali pala. Hindi po ganon. Dapat po pag-aralan natin at marami na may eksperto. Ang kailangan lamang po talaga dan ay maging sincero tayo sa bawat issue. Kasi merong mga issue na parang sabi-sabi lang pero hindi sincero at pinapanigan ng iilan, isinasakripisyo ang taong bayan. Oo nga Sweldo, mamaya. Hindi masyadong problema ni Congressman Busita ang Ang ano? maliit lang kasi yung tangke ng motorsiklo. Motorsiklo. matipid. Ang full tank niyan Depende sa klase ng 250 motorsiklo. Yes po. Nagmotorsiklo ba papunta rito? Hindi. Congressman? Alam nyo po, takot akong malate sa inyong guesting dito. Kaya nagmotor siya. Actually po, ay alas 4 pa lang ng madaling araw, nagpagising na ako doon sa aking staff. Ayun, kita mo yan. At 1 hour ahead of the scheduled. Para hindi Tama matraffic. Dito ka na. Yes po. Hindi Baka sabihin nyo, ano ba namang retired police to? Parang hindi natuto. Hindi ka gumagamit ng protocol plate kasi. Oo. Kaya gusto mo maaga. Honestly, Ah.
Diretsahan tayo. Tinanong Hindi mo naman- na naman yung protocol Hindi. plate na yan eh. Ikaw talaga. Gumagamit Eh, binanggit ni Sir Joel yung protocol plate. Diretsahan tayo. Gumagamit po ako. Gumagamit ka. Pero sumusunod ako sa batas trapiko. Why? Bakit ako gumagamit ng protocol plate? Isa po yung sasakyan ko. Paano yung color coding? Absent na lang ako sa kongreso. O pag pinara ko, papakilala ko, congressman ako. Eh, hindi naman po. Isa yung, Basta, yung kotse, yung motor, marami. motorsiklo meron po ako. Pero syempre, level up tayo. Masisira ang kutis ko. Pero traffic sa EDSA. Di ba?